Ali, singit muna ako ng integrated amplifier kasi natatambak na yung mga integrated dito. Yun, nahirapan si paring Ray. Ngayon, meron siyang gawa rito na halos hindi niya mapagana or hindi niya mapatino. Ngayon, sabi ko, hanap ka muna ng ibang gawain. Ako na lang muna bahala dito, sabi ko. Sabi ko, subukan ko kung magagawa ko. Ngayon, ito yung pinaka main problem or pinaka problema niya. Teka lang mapadali tayo. Kevlar na GX3. GX3 pala. Kevlar GX3 UB na integrated amplifier. Okay? Taga Tandang Sura may-ari nito. Ngayon, dinarito sa amin dahil walang audio or ayaw mag-relay. Yan. Sa madaling sabi, ayaw siya mag-relay, ayaw wala siyang audio. Ngayon, kapag walang audio yan or ayaw mag-relay, ang cause niyan is simpre may DC out. Kadalasan may DC out. Kaya may DC out, siyempre may mga sira na parts like resistor, transistor, ano pa bang iba dyan, mga diode. Basta, meron siyang DC out. Ngayon, nag-troubleshoot na si pare nito kasi nga salo na lang to sa kanya, sinalo ko lang sa kanya. Yung itong side na to ng stage ng amplifier ay buo ito, working to dito. Ngayon, dito na side ay merong DC. Ngayon, nag-check na si pare, halos goods lahat. Ngayon, sabi ko, sige, palitan mo lang. Try mo palitan ng bago para sigurado. Ngayon, halos napalitan na niya lahat. Walang epekto. May DC out pa rin. Siya. Take note pakita ko sa inyo Bago na to lahat Transistor na to, bago lahat yan. Yung mga pinampalit dito na stock niya, tinabi namin siyempre kasi nga goods. Tapos halos lahat ng resistor dito is napalitan na rin. Goods yan. Bago na rin pala, napalitan na. Tapos itong drive dito, pinagpalit na yan. Galing yan dito sa may kabila yan, pinagpalit na. Tapos yung bias dito, transistor, pinalitan na rin to, 5551. Itong output naman is good. Palaisipan, di ba? Sa totoo lang guys, ilang beses na ako, hindi lang ilang beses, maraming beses na ako na-encounter ng itong klaseng mga sira na yung tipong magunguting ka, ilang araw mo siya bago mo magagawa. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung pinaka-issue niya. Pakita ko sa inyo. Ngayon, ang isa palang problema is dito, umuusok ito pag pinatagalan mo. Pinatagalan mo na naka-on, umuusok itong 150, tapos masisira itong resistor na 5401 kasi umiinit ito. Okay, tapos minsan sisirain niya itong sa may bias transistor niya. Paliktarin ko Paliktarin natin. Ito, nakuha ko na yung sira nito Bigay idea na lang. Ngayon, tingnan nyo nangyari baklas palit, nagkaganda punit na yung linya. Lalo pa, manipis yung ito klaseng cladding. Ngayon, sabihin nyo, napakababoy nyo naman gumawa. Sa totoo lang, sa kapit baklas mo, may tendency talaga yan na magkabakbak. And then, ano magagawa mo kung hindi mo babaklasin kabit, di ba? Kasama yan talaga sa trabaho or kasama talaga sa ganitong sistema yan. Na kahit bakbak yan, basta mahinang mo ng mayos, walang problema dyan. Ngayon, eto, may DC out to. Ihanda ko lang yung tester natin para kahit paano baka ma-encounter nyo, di ba? Kung di man sa ganitong klaseng unit, sa ibang unit baka parehas yung problema. At least may idea kayo. Okay, on natin. Yan, naka-on na yan. Ito siya may DC. Patayin natin. Umiinit kasi ito dito. Itong side na to dito may umiinit. Basta may DC siya. Ngayon, kaya hindi siya magre-relay. Hindi magre-relay yan kasi nga may DC out. Shortcutin na lang natin para kahit papaano makakuha na kagad kayo ng ideya. Ngayon, kasi halos napalitan na lahat dito, ang hindi na lang napalitan is itong ceramic na picofarad o ceramic na capacitor. Value niyan ay parang 101 yata to. Parang 101 yata yan. Kaya lang silipin natin. 101 nga. 101 na 50 volts yan Ngayon, sira yan. Sira.
Kasi sa totoo lang, hindi mo minsan pagdiskitahan yung mga ganitong klaseng pyesa. Kasi madalang lang masira yan. Hindi mo pagdiskitahan yan. Kung masira man yan, minsan talagang sunog siya or biak siya. Pero yung mga halos leak or short, halos hindi mo mapapansin. Ngayon, ito siya. Pati ako na kwan din, mga kalating araw ko rin bago. Kasi nag-check ako or binaklas ko nga ulit para panigurado ba, pinagbaklas ko ulit yung transistor. Ngayon, ito siya, ito, pansinin nyo, ang kinaibahan niya. Mataas yung reading dito, di ba? Mataas yung reading. Yung kapares niyan is ito at saka nandito. Kasi magkatabi ito Yung itong linya na to, ito yung kalintulad niya. Tapos yung sa gilid, ito naman yung kalintulad niya sa gilid din. Okay, ito, pansinin nyo. Mataas, di ba? Tapos yung reading dito, medyo mas mababa. Okay? Ayan o. Ito talaga, halos magsushort na siya. O. Dito, mababa din. Kaya nagduda ko. Ginawa ko, eto, cutter. Pinutol ko to. Ininang ko lang ulit Pinutol ko to. Puputulin ko to Putulin natin. Tapos putulin din natin itong isa. Kita ba sa camera natin? Yan. Para maidiya kayo Dapat walang reading yan. Kapag nakahang ka. Dapat walang reading yan. Ito yung magiging kalabasan. Ito goods. Ito. Oh, walang reading, di ba? Goods yan. Ngayon, tingnan nyo yung isa. Oh. Tingnan nyo Nakahang na to Pinutol ko na yung kabilang paa niya. Oh. Short siya halos short. Hindi siya totaling short, pero alik na yung tawag diyan Dapat walang resistance yan. 'Di ba? Wala Oo, meron Dapat wala yan. Ngayon, magputol ako sa may kabilang side pa ulit para masabi nyo na talagang sira. Ito putulin ko to 101 lang naman to or 100 na picofarad. Nakakabangungot na grabe. Ilang araw na to sa totoo lang. Ilang araw to binalik-balikan ng pare ko Ayan Wala, di ba? Walang reading. Dapat walang reading talaga yan. Kasi kapasitor na kwanto ceramic Wala dito. Meron. Ngayon, nihang natin yan Kahit wala yan, gagana pa rin naman yan. Pero, palitan natin siyempre. Ngayon, nakahang na siya. Hayaan ko lang natin. Hayaan ko lang muna. Hindi na natin muna ibalik. Tingnan nyo kung ano mangyari. On ko to lumagatik yung relay, di ba? Pansinin nyo. Nakita ba yung relay? Pansinin nyo. Nag-trigger. Di ba? Nag-trigger, di ba? Ngayon, isa pang sample ulit. Ibabalik ko ulit to. Babalik natin ulit para tapos ipakita ko sa inyo yung relay. Okay? Binalik ko yung itong sira lang ito binalik ko Binalik ko yan. Yung dalawa, hindi na muna. Tingnan nyo. Hindi na magre-relay yan. On ko rito Okay? Wala. Hindi, di ba? Hindi ko pwedeng patagalin kasi masusunog yung transistor and the resistor dito kasi umiinit siya. Palitan lang natin. Ito lang. Kakalain mo. Bangungot. Okay, tanggalin ko to. Hindi palitan natin. Pinalitan ko na. Gumawa ko sa ibang board. Ibang board na amplifier. Ay buto rin naman. Kinuha na natin yan. 101 yan kasi medyo maliit lang siya tingnan. Okay? Ngayon, ito yung magiging kalabasan sa tawas. Okay, baliktarin natin and then magsukat tayo ng bias. Nung nakaraan dyan, sobrang taas ng bias dito. Sobrang taas. Compare mo dito. Tapos may DC out siya. Ngayon, ito na. Okay. Kaya nag-relay na. Narinig ko Ito ground to isang channel. Okay, ito. Wala na. Nakaraan meron yan. Ngayon, dito, wala na rin Okay, tapos sa biasing tayo. Selected, dito tayo. Okay, ayan siya. Ayan yung bias niya.
Nasa 0.4 dapat yan. Kaso lang reading lang ng tester natin yung may problema eh. Ito, dito na side. Kailangan pumantay sila. Oh, ayos oh. Goods na. Same din dito siyempre. Oh, pares lang oh. Okay na. Saan na ba yung lintik niyon? Ang dami talaga. Ang daming halos pinalta ni pare. Ito pa nga yung iba oh. Nalaglag pa yung kapasitor na yun. Saan nalaglag yung lintik niya? Okay na. Basta pinalitan lang natin. Yun lang. Sana nakapagbigay idea tayo, di ba? Kahit sa ganitong klaseng content lang. Baka mamaya, ganun nga, mabangungot din kayo sa ganitong klaseng unit. Yun pala, yun lang. Yan lang yung problema. Yung pico farad na yan. Sira. Okay? Ito sa banda oh. Yan, 101 pinalitan natin. 101 na, alam ko nasa 50 volts lang yan eh. Okay, ngayon, pwede na balik yan. Talagang china-challenge ako ng amplifier na ito. Okay na nandito, naibalik ko na ito. Na ngayon, nung nag-audio test ako, wala naman yung isang channel, pambihira na yan, no? Goods naman yung mga control. Na-check ko naman yung control, goods. Tapos yung isang channel is wala. Alam nyo kung ano naman sa larin dito? Itong IC na to. Sana ba yun? Ito, 4558. Yung unang palit ko, pinalitan ko kasi ito yung out niya eh. Out yan, papunta doon. Pagpalit ko dito, wala, ganun pa rin. Ngayon, pangalawang palit ko, dito. Dito na ako sumubok. Ito, 4558 ito. Buisit na to, pinapahirapan. Challenge talaga ako. Ngayon, okay na. Nagiging working na ito. Balik ko na lang muna. Ang pinaka main point na lang natin dito. Nako. Para matapos na yung video natin. Bali, natawag na ito. Ay, balik ko na yung tone control natin. Pinahirapan tayo. Ito yung IC na yun, no? 4558 to. Lang yan. Kaya wala yung isang channel. Ngayon, may nakakabit na speaker yan. Ayun, dalawang mid-high natin. Tapos, laptop natin yung audio source. Ayan, no? Isang channel. Dalawa. Oh. Okay na, baka makapirate tayo. Okay, yan lang yung pinaka main point ko rito. Yung problema, yung kanina nga, yun dito, yung pico farad na 101. Okay? Kaya, umuusok yung side dito or umiinit or may DC out siya. Tapos, yun na, pahabol na idea. Wala yung isang channel. Good naman yung control doon sa IC. 4558, minsan palitan nyo lang ha. Okay, hanggang dito na lang.